Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan po natin mga kababayan ay ito pong si Pangulong Bongbong Marcos. At ganun din po si Hontiveros. No? Parang itong si Hontiveros, ito na lang yung parang yung nag-iisang babae sa Senado na parang tapang-tapang pero alam nyo naman, kakampihan ko siya dito kay Kiboloy. Pero other than that, tingnan natin, remain to be seen. Pero bago po tayong magsimula ng ating pagbabalangkas, pagbibigay ng opinion at reaction, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagsishare at nagla-like ng ating mga videos, ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings at tumatangkilik sa ating works. At iyan nga po, pinakita ko kanina, o doon sa ating isang video, natanggap ko na po yung mga jacket galing kay Abel Bacudyo. Ito po, no, ibinigay po to, inilibre po tayo ng ating isang taga-subaybay, no, subscriber. Ayaw na pong magpabanggit ng pangalan. No, ito po ay produkto ni Abel Bacudyo. Nandiyan po yan, abelbacudyo.com, ang kanilang Facebook page, no. Mainit po, hindi ko po pwedeng isuot. Mainit ngayon no. Ang weather is 81 degrees, so napakainit po. Saka na lang pag medyo lumamig na. No? At ito rin naman po, kung yung isa kanina ay tayo po ay inilibre, hindi po natin yan hinihiling. Kusang loob po nung nagbigay sa atin yan. So maraming salamat po, no? Hindi ko na po babanggitin kasi ayaw po nilang magpabanggit ng pangalan. No? Maraming salamat and God bless you. Ito po yung namang isa, yung may Abel, as in Malacanang. Ito po yung binili ko kay Mami Peng. No? Dinala na po dito. Nakakuha ko na. Ito po, hindi printa. Embroidered po talaga. Machine to. Ang bango. So, tayo po, ulit, no? Nakalimutan ko, sorry naman. Doon po sa ating mga kasamahan, mga brothers and sisters and friends, dyan po sa ating video premiere comments. Yung mga katulong natin, no? Dyan sa comment section ng ating video premiere. Sila Aichang Elora, si Mami B, si RN Tusen, si Samdi, si Junria Libit, si Lulu, si Manang Mighty Baisa, Maricris Hernandez, Maritel T, Priscilla Acepcion, Rebecca Lagmay, Nilda Arceo, Ninita Umali, may nakakalimutan ako no? Hindi ko maalala yung pangalan mga kababayan So, kung di ko po kayo mabanggit, pasensya na po no? Pero shout out po lahat sa inyo, lalo na dun sa mga silent viewers no? Maraming salamat po sa patuloy nyong pagsuporta no, sa ating channel sa panonood ng mga videos, no. At kung meron man pong mga ads diyan na pagkahaba-haba, skip nyo na yan. Doesn't matter. Ang mahalaga, mapakinggan nyo yung ating opinion at reaction dito sa mga topic. Pero kung gusto nyo ituloy ang panonood ng ads, depende po sa inyo yan, no. Pero kung talagang gusto nyo na kagad pumasok sa video, skip that ads, no. Okay? Eto po, puntahan muna natin itong si Pangulong Bongbong Marcos. So far, nandyan siya ngayon sa Canberra, no? I think that's the capital of Australia, no? Dahil meron siya, naimbitahan po siya ng parliament ng Australian government. Magsasalita ang ating ninong, the rockstar president of our Republic of the Philippines. Kompleto yun. Kasi po, bago po siya pumunta ng Australia, may nagtanong po tungkol dito sa bulaang appointed son of God, yung wanted ng FBI. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos may hamon kay Pacquiao. Hinahamon po ng Pangulo si Pacquiao, hindi po ng boxing. No? Ito po, may hamon at payo kay Pacquiao. Ito po sa PTV, 3 minutes and 11 seconds video. Salamat po ulit PTV, UNTV, Net25, pasalamat na rin ako sa Frontline Philippines dahil so far hindi po nila ako kinopyright doon sa isang video in-embed natin dito sa ating video. Eto po mga kababayan, panoorin natin. Hinikayat naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang leader ng religious group na Kingdom of Jesus Christ si Pastor Apollo Kibuloy na humarap sa mga investigasyon kaugnay sa mga paratang sa kanya. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas.
May payo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pastor Apollo Kibuloy nang natanong ng media bago siya tumulak pa Australia kanina. Kung makapunta siya, sagutin niya lahat ng tanong, di tapos na. That's why my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyayari dito. We're trying to be fair here in allowing him an opportunity and fora to make his case. So I think he should take advantage of it. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi pa siya presidente nang sampahan ng kaso si Kibuloy sa Estados Unidos. Kasabay nito, binigyan diin ng Pangulo na walang sino man ang nais ipa-assassinate si Kibuloy gaya ng paratang ng pastor. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang ano yun. Huh? What, I mean, you know, why will anyone want to do that? Maybe he's just very wala na. I just hindi ko naintindihan yung sinasabi niya. Bakit siya assassinate? Sinusugan ng ilang senador ang naging pahayag ng Pangulo. Sabi ni Senator Risa Hontiveros, may due process sa Senado at oras na humarap si Kibuloy, hindi nila ipagkakait ito. Nakatakdang ipagpatuloy ang investigasyon ng isang komite sa Senado hinggil sa mga umano'y pang-aabuso na ipinupukol laban kay Kibuloy. Sang-ayon po ako kay Presidente. Dapat humarap talaga si Apollo Kibuloy sa pagdinig pati dito sa Senado. Huwag pa victim. Ang simpleng hinihingi sa kanila ay humarap at sumagot sa Senado. May formal lang sabina ang Senado laban kay Kibuloy para humarap ito sa susunod na pagdinig. At kung magmamatigas ang religious leader, kapag hindi pa rin sila humarap sa bisa ng sabina, ay isaside ko sila in contempt at paarestuhin. Bagamat ayaw magkomento ni Senator Sani Angara sa nangyayari ngayon kay Kibuloy, giit ng senador, may ilan nitong pwedeng igiit kung sisipot man sa pagdinig. May limits naman under the Constitution, di ba? Especially if there is already a criminal case, right against self-incrimination, di ba? Pwede niya, hindi siya pwedeng pilitin dahil he can be subjected to prosecution. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. So yan po mga kababayan, nadinig nyo pati si Senator Risa Hontiveros nagkaroon ng pagkakataon para maibigay niya yung kanyang take diyan kay Kibuloy. O eto po, inon ko po yung AC para lumamig ng konti. No, o yan ganda. Maganda pala, malamig din sa katawan. Ito na yung yung shirt natin, black is black, lahat black na lang. Nagmukha lalo tayong payat kasi black, no? Nakakapayat kasi ang black. Yan, ganda, Abel. Okay. Suot na natin ito para naman matamasa natin itong ating nabili kay Mami Peng. Ito, meron pa palang liner dito, mga kababayan, Ayan, ganyan po. Ganyan lang kasimple. Tapos yung, ano ba yung nakalagay sa likod? Kalimutan ko. Pilipinas. Yun. Ayan, maganda po, no? Nagiging ako dito. Para akong, Secret Service? Secret Service ni Abel? Walang gana. Yan po, no, mga kababayan. Natawa ang Pangulo, natawa. Natawa sa insinuation ni Kibuloy na mayroon daw gustong mag-assassinate sa kanya. Hindi alam ng Pangulo ang sasabihin niya. Sabi niya, hindi ko na maintindihan. Natawa lang ang Pangulo. Kumbaga ang tanong doon sino ka para i-assassinate? Are you that talaga bang napakagaling mo, napakahusay mo, ikaw ba ay isang presidente? Hindi naman. 'Di ba? Kaso nga iniisip niya, siya ay appointed son of God. Self-proclaimed. 'Di ba? Kasi pag hindi siya self-proclaimed appointed of God, son of God, hindi siya matatakot ng ganyan kasi alam niya, kakatigan siya ng Diyos Ama. Hindi, self-proclaim. Bulaan.
Manggagancho, mangloloko, yung pala ilang bang mga ang kinana mo diyan, ha? Para kang para kang rabbit, ah. 'Di ba? Ayun ang favorite pet ni ni Kibuloy, ni Pacquiao. Rabbit, kuneho. Kumbaga, hump day, hump day. 'Di ba, Tori? Loko no, natawa. Yung pinanonood ko, natawa si Pangulo. Ano naman, sino mag-assassinate sa kanya? Kumbaga, for what? Kung may assassinate man dito, sana ako yun. Hindi na. Ako presidente ng bansa, parang ganun no? Gago ang putang ng si Pacquiao talaga. Mapapapacquiao ka na lang Kaya, oy Pacquiao, makinig ka sa Pangulo. Huwag mong gayahin si Tebes at Bantag. Mga walang yagballs yan. Tapang-tapang nila, no? Nung okay pa yung mga nasa good old days pa sila, tapang nila. No? Si Bantag, may pagganyan-ganyan pa. Nung nilabasan ng warrant of arrest, wala, takbo na. Nanganganib na buhay ko. Parang si Tebes din, nanganganib ang buhay ko. O ayaw ko umuwi. Ganun din nung iisang lintayan nila. Kasi mga what? Mga Duterte Diablo supporter. Nanganganib ang buhay ko, sabi ni Kibuloy. Ipapapatay ako. Kayo dyan, Marcos, Lisa, Martin. Binigyan nyo na ba ang buhay ko sa mga Amerikano? Yung pala, putya, baliw. Bakit nasabi ng Pangulo na sino naman mag-a-assassinate sa kanya? Palagay nyo ba sinong mas malakas ang intelligence gathering? Si Kibuloy. Kasi baka meron siyang 1,000 angels. Ito, awit ko sa iyo Kibuloy Merong Christian song, no, na isinulat, no. Sabi, yung tungkol kay Christ, 'di ba? He gave himself to be himself to be crucified, 'di ba? Sabi nga diyan, he could have called 10,000 angels to destroy the world and to set him free. O 'di ba? Ganon din ikaw, Kibuloy. 'Di ba? Since inahabol ka ni Hontiveros, o tawag ka na sa mga angels mo. Kaso, mga kababayan, wala Self-proclaimed appointed son of God equals budol. Kulto. Oy, pangkape naman dyan. Di ba, Carclea? Pangkape naman. Wag naman kayong ganyan. Di ako nagkakape. Starbucks nga lang ako. Di ba, Carclea? Starbucks lang ako. Refresher. Iced tea. Peach green tea lemonade. Easy on ice. With 4 shots of sugar. Kasi 8 po yun ang tamis nun. O, kita nyo na yung drinks ko sa Starbucks. Gayahin nyo Peach green tea, lemonade, easy on ice, with 4 shots or pumps of sugar. 20 please. Ang pakape. Anak ng siopaw. Di ba, Carclea? Shout out talaga si Carclea dito. Laki na ng channel niyan, no? 1 million subscriber na yata si Carclea. Hindi ko nakikita. Di ba, mga kababayan? Tama naman ang Pangulo. Para magkaalaman, no? Malaman natin kung ikaw ay may kasangkot diyan o may kinalaman ka at para maidepensa mo ang katotohanan, no? 'Di ba? Yan ang oportunidad mo. 'Di ba? O dito sa Amerika din nakapagbigay ka ba ng statement mo? Hindi. O ngayon, nung ginawa siya ng Amerika, yan, buti nga sa'yo. Di ako naawa sa'yo, kupal. No? Ito lang, ulitin natin, yung sa GMA News, Marcos to Kibuloy, face hearings, say your side of story. Man up. Diba? Man enough. Putya, kalalaki niyong tao, Bantag, Tebes, ikaw, tatago. Diba? Lagi niyong sinasabi, lumang-luma na, nanganganib ang buhay ko.
Nakaano na ako, ibinenta na ako sa mga dayuhan. O, ng putik. Ito, quote, he has an opportunity in the hearings both in the House and the Senate to say his side of the story. Kaya po sinasabi niya, hindi totoo lahat yan, hindi totoo. Walang mangyayaring ganyan. Di sabihin niya, o di ba, tama naman siya. That's what my advice for him is to just face the questioning in the House and in the Senate. Marinig natin ang kanyang side para malaman natin kung ano ba talagang nangyari dito. O, yan, di ba? Pero ang ginagawa niya, accusation sa ating presidente, no? Sa First Lady kay Martin, wala yon. Takot ka lang, wala naman talaga palang gustong mag-assassinate sa'yo. Kasi kung meron man, alam na po yan ng Pangulo dahil malakas ang kanilang intelligence gathering. Ang laki kaya ng CIF niyan. Di ba? Tama, mali. Oh, ano pang ina-advise ng kanyang best friend, si Prime Minister ni Baal? Ayan, oh. Duterte's advice. Meanwhile, former President Rodrigo Duterte, a long-term ally of Quiboloy, advised the pastor to get himself arrested unless he decided to show up at the Senate. Get yourself arrested. This is a free country. If you don't want to go there, get arrested. I'll give him the free choice. O, ayan. Mukhang tumama naman dito si Duterte, pero mamaya baka iba na naman ang sasabihin yan. Huwag muna tayong basta-basta maniniwala sa sasabihin ni Prime Minister ni Baal. Di po ba? O, tama naman po sabi ni Hontiveros, if you don't show up on the next hearing, maglalabas kami ng warrant of arrest. Pero yung mga kakampi ni Quiboloy na mga senador, na i-vlog po natin yan. Si Tolentino at si Robin, sabi ni Mike Abe, 4 daw po sila. Hindi ko po alam yung dalawa. No? I'm just assuming, no? Maybe yung si Go or si Bato or si Tambalina. Baka 5 sila, no? Hindi ko po alam. Pero ang nabasa ko lang sa inyo, 2. Yung po kasi ni-report Mahirap mag-haka-haka, hindi assume. Haka-haka. Parang ganun din naman, di ba? Yun lang yung iniisip ko, di po ba? Oh. Itong 2 mokong na ito, si Tolentino at Robin, huwag kayong makialam. Kung si Rapi Tulfo nga yung beauty queen, iniimbestigahan sa Senado, diba? Galing lang yan ng RTIA O bakit yan? Hindi nadalhin sa korte. Bakit kailangan pang imbestigahan sa Senado? May kinalaman ba dyan ng national interest? Yung kay Quiboloy, national interest yan kasi kasama na international Diba? Oh. Yung sa beauty queen, diba? Ikaw ba to? Kasama ka pa yata dyan sa hearing na yan. Si Rapi Tulfo, galing yan sa TRA. Ano ko po yan Nakita ko sa RTI, sabi niya, dadalhin po natin ito sa Senado. Ano ginawang extension ng RTIA ang Senado? You are just Yan ang talagang pag-waste ng oras. Hindi ganyan ng mga mambabatas na binoto natin. Puro na lang kayo hearing na ganyan. Itong kay Hontiveros, alam ko, final na to Sa March 5th. Pag di pa matin si Quiboloy, yun na. Warrant of arrest, tapos ipunta mo na yan sa korte, Hontiveros. Oh, ito pa sabi ni Prime Minister ni Baal, I could not really say that I can validate his statement independently. But what can I say is that maybe somehow his life is in danger. Ang kaso niya sa Amerika hindi naman dito. Wala namang kaso si Pastor Quiboloy dito. He's free to move around. Oh yeah, di antayin niya. Antayin niya, no? Pero ang payo ng Pangulo, ni Pangulong Bongbong Marcos, humarap ka sa hearing sa Senado at sa Kongreso kung talagang wala kang kasalanan. Sabi ng kaibigan mo, wala kang kaso dito o you are free to move around. Oh, bakit ka natatakot pumunta sa Senate hearing? Oh, eto pa. Punta tayo kay Hontiveros, mga kababayan. Oh. Abante TNT, di ba nagsalita na doon si Hontiveros? Yung sa balita ng PTV. No? Ang sabi niya dito, Quiboloy dapat makinig kay PBBM. For the first time, kinampihan ni Hontiveros si PBBM. Di ba? Kasi nga, kampi. Yung pahayag ng Pangulo kay Hontiveros, parang nasa side ni PBBM si Hontiveros. Di po ba? So therefore, sabi lang ni Hontiveros, Quiboloy, dapat makinig ka kay PBBM. Ayan po. Narinig niyo naman na siguro yung sinabi niya doon. Bakit, di ba? Ngayon, etong si Robin, mga kababayan. Di ba, hinihiling nila, dalhin na lang daw sa korte kasi sinabi naman na ni Quiboloy na hindi sila pupunta o whatever. Eto po, panonood ko sa inyo. Courtesy of Risa Hontiveros, eto, mga kababayan. 1 minute and 37 seconds.
The Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality is conducting an investigation in aid of legislation, and it has the power to compel the attendance of witnesses, no matter how well connected they are. In the past, cabinet officials, lawmakers, and an incumbent Senate president, and even a former president, have submitted to Senate subpoenas and appeared as witnesses. His constitutional rights, like all witnesses, are respected. Pero hindi siya mataas pa sa presidente, sa Senado, at sa batas. Sa kabilang banda, hindi po ako mangingiming, tumindig laban sa mga nananakit sa kapwa. Lalaki, babae, bata, at kahit kadugo. Gaya ng hindi nangingimi ang Senado na magsalita laban sa mga mapanakit, mapang-abuso at tiwali. Isa lang ang hinihingi sa inyo, ang magpakita sa Senado. Tinatawag niyong duwag ang testigong nakatakip ang mukha pero nagpasa naman ng affidavit habang hindi kayo sumusunod sa subpoena at nagpadala lang ng audio clip. Bukas po ang Senado para sa panig ninyo. Hinihintay namin kayo. So yan po, no, mga kababayan, yung sinabi ni Hontiveros, matapang na pahayag niya tungkol kay Quiboloy. At tungkol din po dyan sa mga senador na gusto ng patigilin siya, ilagay na lang daw po yan sa korte. O ayan, binutota kayo, no? Nakakahiya kayo. No? Lalong-lalo na ikaw, Robin, no? Ang kapal ng mukha mo, na kung saan sinasabi mo ganyan na law and order ang pinag-uusapan dito. Gago pala kayo eh. Tingnan nyo na lang yung mga hearings ninyo dyan. Ito, ulitin ko lang. Di ba pinag-uusapan nyo, law and order din? Bakit ba kayo nag-hearing? Ba't din nyo na lang dalhin yan sa Senado? Kasi ang dahilan ninyo, in aid of legislation. O what do you think of Risa Hontiveros doing right now? Kasi po, ang naisasalang ay ang iyong kaibigan. At sinabi mong matagal mo nang kakilala. Ngayon naman pala, matagal mo nang kakilala. May alam ka pala siguro sa mga kaso niya, wanted siya, sa FBI. Di ba? Bakit nyo patuloy na pinoprotektahan? Ito po, mga kababayan, sinuit natin to. Mukhang kakaiba tong design na ito. Mukhang I need to figure that out, mga kababayan. Pero okay naman siya. No? Medyo hapit lang ng konti, 2XL na to. No, medyo hapit. I don't know. So, figure out pa natin kung ganyan o whatever. Pero may hood po eh. May hood. Para na akong si ano nito, yung game, isang game. No? Para ako si Robin Hood. Ganun pala yun. Oo, ganyan. Pamatay. Ayan, ganyan. Umuulan. Okay? So, yan po mga kababayan, ano? Biruin nyo yan. Binutatake na yung Hontiveros. Di ba kayo nahihiya? So, dapat lahat pala ng hearing nyo dyan sa Senado, wag na mag-hearing kasi law and order naman. Dali na lang sa korte. Di ba? Selective and bias itong si Robin Padilla na Mr. Wonderful Tonight. Nakakahiya ka po. Ayan, binanatang kayo ng Hontiveros. Ano sa palagay ni Pacquiao sa sarili niya? Mataas pa siya sa presidente, sa senador, sa congressman? Ano siya? Mali ka, Hontiveros eh. Appointed son of God nga siya. 'Di ba? Sabi niya nakakit na siya sa langit, may mansion na nga siya doon eh. So therefore, mas mataas pa siya sa presidente, sa mga legislators. Walang sinabi yan. I'm just looking down of them kasi ako ay high and almighty. 'Di ba? Ayan, butata po kayo, nakakahiya ka po. Ngayon ang tanong dito, ito bang si Pacquiao ay may yag balls para umatin? Kasi gamit na gamit niya yung yag balls niya habang ginagawa niya yung kanyang krimen. Di ba, Pacquiao? Tapos ngayon wala pala Hanggang ka lang pala salita ka lang Wala ka palang bayag Kung matapang ka, harapin ninyo. Di ba? Magpaliwanag ka doon kung may katotohanan. Kung hindi totoo, di kakampihan natin siya. So far wala Ayaw magpakita ng yag balls May yag balls ka ba, Quiboloy? Ha? Dito lang po sa Abante TNT mga kababayan. Ano sabi dyan? Hontiveros,
tinabla, pakiusap ni Robin, tapusin investigasyon kay Quiboloy. Biruin nyo, parang si Robin, feeling niya, siya pa yung nahihiya para kay Quiboloy. Siya pa ang nasasaktan, no? Para kay Quiboloy. Diba? Kita mo yan, anong klaseng senador ka? Dapat ka, nandiyan ka sa katotohanan, nandiyan ka sa justice eh. Hindi. Diba? Inulitin ko lang. Chinastize niya pa, pinagalitan niya pa yung mga witnesses na nakamaskara. Parang tinatawag niya, huwag kayong magpakaduwag. Pero yung kaibigan niya at kakilala niya ng matagal ay siya pala ang totoong duwag. Di ba sabi ni Hontiveros, yung mga witnesses nagbigay ng mga affidavits. Si Quiboloy, anong ibinigay? Ayun, nagyaw-yaw. Di ba? Nagtatago siya doon sa 11 compounds niya. Di ba? Nagtatago siya, napapalibutan siya ng kanyang mga bulag ng mga followers. Tapos may mga senador na kampi pa sa kanya. Bakit? Syempre yung iba dyan, re-electionist, gagamitin yan. Ikaw ba naman, may higit 7 million followers. Kung sinabi ni Bula ang propetang appointed son of God Pacquiao yan na iboto si ganito. Tanga-tanga yung mga yun eh. Diba? Mga bulag yung mga yan eh. Buboto yan. Ginagamit pang politika. Sasabihin daw, wag daw gamitin pang politika. Sino bang gumagamit pang politika? Diba kayo? Si Hontiveros kapapanalo lang yan. Si Robin kapapanalo rin lang yan. Pero kaibigan si Tolentino, si Aimee, si Bato, si Go. Di ba? Mga re-electionist. Di po ba? O si Hontiveros, sabihin nyo, maski na hindi re-electionist si Hontiveros, papatawag niya ba yan? Gagawin niya ba yan? Siyempre, oo. Yan ang committee niya eh. Sabihin nyo ng epal siya o whatever, pero in the spirit of justice, in the spirit of yung karapatan ng mga nabiktima nitong mga kulto ni Pacquiao at si Pacquiao, dapat gawin yan. Bakit ikaw, Robin, ikaw ang naglo-lawyering? Di ba may lawyer naman si Quiboloy, si Topacio, ang galing-galing? Mga gunggong pala kayo eh. Talaga, malaking pagkakamali, malaking pagkakabudol ang pagkakalagay kay Robin. Tapos meron pa dyan isa na host. Sino ba yung host na yon? Yung Willie Rebillame. Gustong mag-senador next year? Come on, get out of there. No way. Anong palagay nyo sa Senado? Teatro? Palagay nyo sa Senado? Mamigay ng jacket? Ito, pamigay nyo yung jacket, bili kay Abel. Di ba? Nakakahiya naman kayo. Pinapakiusap mo, Robin? Sino ka? Parang anong tawag doon? Yung aarborin mo si Quiboloy kay Risa Hontiveros? No way. Buti sana kung kakampi ka ni Risa Hontiveros, baka pagbigyan ka pa. Hindi. Di ba? Maski na magka-colleague kayo, magrespetuhan kayo. Respetuhin nyo yung ginagawang hearing ni Hontiveros. Hindi yung aarborin mo si Quiboloy, gago ka, Robin. Wala ka talagang alam. Kung pwede nga lang. Pwede ba ma-impeach yung mga yan? Magpetisyon, no? Na i-recall? No, nagkamali tayo dyan sa kupal na yan eh. Biruin mo sahod-sahod siya ng 250,000 pesos. Ganyan lang, mang-aarbor lang ng isang kriminal. Hindi marunong rumispeto sa kapwa niya mambabatas. Kayo nga magbigay nga kayo ng instance na binaboy ni Hontiveros yung nyo. Wala. Di ba? Nakialam ba siya? Wala. Ayun nga. Kayo po mga kababayan po inyong masasabi, comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.